Yan, may nagwe-welcome sa atin. Welcome to Tiplex. ETC. Dito tayo sa number 10. ETC number 10. Yan. Walang kahassle. Na-scan lang yung ating auto sweep. Di okay na. Okay guys, susunod na exit na yung Paniki Tarlac exit. So i-prepare ko na yung vaccine card ko. Kasi hinahanap na nila sa checkpoint ito. Minsan naghahanap din sila ng ID na taga Pangasinan ako. So syempre kailangan prepared tayo. Ayan. So back to back yan. O tingnan natin mamaya kung ano ang hahanapin nila sa checkpoint. Susunod na exit, Paniki exit na. So tara tingnan natin kung gaano ka-importante itong vaccination card. Bale, dalawang checkpoint tayo hanggang makapatawid ng Pangasinan. Kaya yung mga ayaw pa dyan magpa-vaccine, guys, importante na ito ngayon. Ramos Paniki. So exit na tayo rito. Pila tayo sa may etc. ETC, etc. etc. Bip. Okay, low balance. Time check ay 1:22. Okay guys, ang gagawin ko ngayon, iikot ko lang yung camera. Ikot ko lang. Aalamin natin kung ano ang itatanong nila sa checkpoint at tingnan natin kung masasagot natin, kung makakalusot tayo o hindi. Okay, lapit na. So, naka-ready na, ready. Mukhang walang bantay, guys. Oh, ha? Wala nga, meron. Okay, tingnan ko kung masipag ito. Pag ito masipag, tatayo to, hihinto to. Oh, see? Ganyan. Ganyan kasipag ang pulis natin. Trip lang. Kaya hindi natin maiiwasang may nakakalusot na may virus. No? So pansinin nyo, huminto na tayo, nag-ready tayo ng mga itatanong natin. Walang nagsita sa atin. Okay? So anong ibig sabihin nun? Oh, hindi naman natin sila masisisi kung napapagod na sila. Kaya ang pinakamalupit na technique dyan guys, pag kayo dadaan ng mga checkpoint, direct yung araw o yung malakas yung ulan, yan. Ilang beses ko na na-experience yan, hindi na sila nagche-checkpoint dyan sa mga checkpoint yan. So isa na lang ang ating dadaan ng checkpoint, yung boundary ng Tarlac at Pangasinan. Doon sigurado ako guys, ilang beses akong dumadaan doon, walang paltos ang checkpoint doon. Kaya so tingnan natin mamaya. Okay? Yan, kaliwa lang tayo dito guys. Ay, kaliwa, kanan. Okay, kakanan tayo. Nandito na tayo sa bayan ng Paniki Tarlac. Pag dinaretso mo yan, San Manuel, Baguio City, yung kanan, Anao. Itong kaliwa, ayan, bayan ng bayan ng Paniki Tarlac. Kaliwa tayo. Makulimlim. Kulimlim ang langit. Ako'y uuwi na. May pasalubong ako. May pasalubong ng Krispy Kreme. Sponsor ni Mamu. Uuwi na ako. Mahirap dito sa Paniki Tarlac.
pagdating mo ng bayan, hindi ka makakapagpatakbo ng mabilis kasi ang daming tricycle. Hindi pa naman tumarunong gumamit ng daan. Basta nasa gitna sila, wala silang pakialam. Pa-diesel muna na tayo, pa-full tank ko lang tong sasakyan natin. 100, full tank na yun. Hindi, wow. Okay, sa amigo. Pag nandito na kayo guys sa Kamiling, yan na, tumbok natin galing tayong Paniki. Huwag kayong aakyat dyan sa may tulay dyan na pataas, kasi traffic yan. Yan yung pinakabayan ng Kamiling. So, ang gawin nyo, lumiko kayo ng kanan from Paniki. Pag natumbok nyo yung crossing na yun, lumiko kayo ng kanan. Tapos merong uling crossing, dun kayo kumaliwa para hindi kayo nakadaan dun sa bayan ng Kamiling. Iwas traffic ng konti. Ayan o kung saan yung lumiliko yung mga truck na yan. Dyan din tayo. Itong kadiretsuhan na to, pa Urbistondo to. Urbistondo. Doon sa kabila yung tulay na yun, yung pataas, sabi ng side. Ito na yung ano, papunta na ng Pangasinan. Ayan yung nasa likod natin kanina. Dumiretso yan doon sa may tulay. Okay guys, nandito na tayo sa bayan ng San Clemente. Dito talaga guys, legit ang checkpoint. Dito yung tinatawag na checkpoint is real. Ang San Clemente guys, ito yung boundary ng Tarlac at Pangasinan. So tingnan natin, baka ayaw rin nila mag checkpoint ngayon. Yan, mukhang tinatamad, wala akong nakikita guys. Yeah, checkpoint is real. It's just a real thing. Oh, ayan na guys, sinasabi ko sa inyo. Sir, good afternoon. Magandang hapon, saan galing? Galing Manila, naghatid ako ng OFW. May spas ka? Wala eh. Saan ka galing? Labrador. Anong oras ka dumaan dito? Madaling araw. Balikan lang ako dahil ngayon ang flight niya ngayong hapon. Meron kang copy ng ticket niya, naginatid mo siya doon? Pinicturean ko lang, sir. Sa susunod, magpaalam dito, mag-logbook ka. Ay, okay po. Mag-logbook kayo dyan, mag-logbook kayo dyan. Okay. Okay, ayan guys. So, hinihingi nila magpaalam lang dito. At saka ID. Thank you, sir. Ingat kayo dyan. Okay. Okay guys, nandito na tayo sa Pangasinan, no? Na-checkpoint tayo sa boundary ng Tarlac at Pangasinan, yun yung San Clemente. Ang sabi sa atin ng pulis kanina, kasi sabi ko naghatid ako ng OFW, hinihingi niya yung papers nung hinatid natin na katunayan na hatid siya sa airport. At the same time, tinignan niya yung vaccine card natin. So napaka-importante yung vaccine card guys, no? And then ang sabi niya magpaalam daw. Dumaan kasi kami nung madaling araw.
Hindi ko naman alam na ganun ang protocol nila kasi dati kapag wala akong vaccine card, ganun ang ginagawa ko. Nagpapaalam ako, nag-iwan ako ng ID then babalik. Pero ngayon ganun daw pala, lilista para meron silang record kung sino yung mga pumunta ng Maynila at bumalik. Okay, so yun lang. So wala nang checkpoint to guys, hanggang dun na. Yan, ang unang bayan ng Pangasinan galing dyan sa San Clemente ay ang bayan ng Mga Taram. Dito sa bayan ng Mga Taram, ang tourist spot dito, yung pwede nyong puntahan, yung tinatawag nilang Manluluwag Hot Spring, no? Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, Manluluwag. Yun, ibig sabihin ng kumukulo sa Tagalog ng Manluluwag. O, bahala na yun. Tagalog hindi ko alam pronunciation. So 10 kilometers doon sa bayan nila. Pag nakita nyo na itong Star A gasoline station, sa kaliwang side niyan may mga tricycle dyan guys. Dyan yung papuntang hot spring na sinasabi ko kanina. Ito na guys yung bayan ng Mga Taram. Dito sa Mga Taram, dito rin yung daan doon sa tinatawag na Daang Kalikasan. Kaya turo ko sa inyo kung saan banda. Ito ang unang bayan galing sa San Clemente, Tarlac. Ayan o, ganda guys o. Tingnan nyo sa bandang kaliwa. Welcome, Barangay Calbo. Barangay Calbo. Kasar ata itong barangay na to. Barangay Calbo daw. Wala niya masakit, di naman. Sanitary ito, Ilocano. Dito mag-uumpisa yung paakyat ng bundok. Ayan o, kung makikita nyo yung kadiretsuhan, pataas na siya o. May tumawid, may tumawid. Ay, hanggang dito na lang. So ayan, may checkpoint. Hanggang dito na lang. Okay. PNP checkpoint. Okay. Hanggang dito na lang ang ating pasyal. Okay guys, nagpaalam tayo dun sa police. Hindi raw sila pumapayag na magpaakyat sa ngayon. Ngayon tinanong ko yung manong dyan kung hanggang saan na yung natapos. Sabi nyo kukunti pa lang daw. Itong Daang Kalikasan pala na to guys, ito ay mag-uumpisa dito sa bayan ng Mga Taram hanggang doon sa bayan ng Santa Cruz, Zambales. Meron daw itong 54 to 55 kilometers yung layo nila, pero ang nagagawa pa lang daw, wala pa 10 kilometers. So ibig sabihin wala pa 1/4 ng project ang natatapos dyan sa Daang Kalikasan. So sinubukan lang natin, baka mamaya pwede, nakaakyat din tayo. Yun na nga, may checkpoint. So uwi na tayo. So ito yung daan niya.
nandito na tayo sa bayan ng Aguilar, sumunod sa bayan ng mga Taram. Sa bayan ng mga Taram, doon yung daan na tinatawag na daang Kalikasan. Dito naman sa Aguilar, dito naman yung daan papunta doon sa tinatawag namang daang Katutubo. Yung daang Katutubo at yung daang Kalikasan, magdudugtong yun doon sa may bundok at diretso rin sa Santa Cruz. So ginawan lang ng daan yun. Dito banda ang daan nun ay Barangay Lawag, Barangay Lawag, Aguilar. Hindi katulad nung sa daang Kalikasan, halos 4 lanes or 6 lanes ang daan. Dito hindi mo mapapansin na doon na pala yung daan ng daang Katutubo kasi halos 2 lanes lang. Yun, nalagpasan na natin bandang kaliwa. Mahirap talaga ituro kasi maliit lang siya sa bungad sa tabing highway. Pagdating dun bandang gitna na sa may paanan ng bundok, doon na lumaki yung ginawa nilang daang Katutubo. Ayan, nandito na tayo sa bayan ng Aguilar. Dalawang bayan pa bago yung Labrador. Wala ng checkpoint dito, doon lang sa San Clemente. Tayo sa sa may Bugalyon, Pangasinan. Ang tourist spot naman na makikita rito yung Mount Zion. Ganda rin dun, guys. Bandang kaliwa niya meron diyang kalabaw na malaki, pero hindi na makita. Ito na yung nila, pinakabayan. Susunod na rito yung Labrador, Pangasinan. 100 Islands, Alaminos. Ayan, may nakasulat, turn left. Okay, ang Alaminos from here is 35 kilometers. Labrador is 9, Dagupan is 20, Lingayen is 9. Okay. Doon sa mga papuntang Alaminos, Bulinaw, Labrador, lalo na kung first time kayo, tandaan nyo tong lilikuan na ito. Kasi pag hindi kayo nakaligo dito, maliligaw na kayo. Ito yung tinatawag na Soconi. Barangay Soconi, Bugalyon, Pangasinan. Ayan, kakaliwa tayo dito. Pag diniretso nyo yan, ang tumbok nyo yan ay Lingayen, then papuntang Dagupan. Ayan, Dagupan City. Pag kumaliwa kayo rito, yan, 100 Island. Yan. Ito na yung tinatawag na Pangasinan, Zambales Road. Itong nakadiretsuhan na to. Yan, Soconi. Tandaan nyo yun, guys, para hindi kayo maligaw.
tumawid, brother. Okay. Kanina, nandun tayo sa Quezon City. Sinearch natin yung downtown of Labrador. So ito na yun, guys. Nung tinignan ko sa Google Map, ang oras ay 3 hours and 50 minutes. Okay. So 3 hours and 50 minutes. Okay, hinto ko muna. Dito na mismo yun. Ayan. So 3 hour 10:40 tayo umalis doon sa Quezon City. Ayan, guys. Ito na yung simbahan ng Labrador. 3:33. Okay. Umalis tayo sa Quezon City kanina ay 10:40. Tinignan natin sa Google yung ating pupuntahan, almost 220 kilometers. Dito na yon. 3 hours and 50 minutes. Nakuha natin ngayon ay nabiyahe natin simula ron hanggang dito 4 hours and 53 minutes. So halos isang oras ang diferensya kasi sobrang traffic at nagkaroon tayo rin ng konting stopover at nagpa-diesel tayo. Siguro pag madaling araw kaya nating biyahihin yung sinabi ni Google na 3 hours and 50 minutes. Pero nung pumasok tayo kanina sa Balintawak 11:20, sabihin na nating 3:20, 12, 1, 2, 3. So 4 hours and 10 minutes. So yun, malapit sa katotohanan. Biruin mo yung lapit ng Quezon City hanggang Balintawak, 40 minutes kung dinahan-dahan. So ito na, guys. Ngayon, yung from here, wow, from here, mula rito hanggang Alaminos, dire-diretso lang naman ito. Magdagdag lang kayo ng 45 minutes. Then from Alaminos to Bolinao, magdagdag ulit kayo ng 45 minutes. Ilang beses ko naman na yun nadadrive, tansyado ko na yung oras na yan. So mula rito hanggang Labrador, papunta kang Bolinao, pag tuloy-tuloy ka naman, wala kang hihintuan, matagal lang yung isa't kalahating oras. Thank you, Lord, kasi nakadating tayo rito ng safe. At ang ganda ng panahon, maganda yung takbo natin. Stay safe. Don't forget to subscribe, like, and share to my YouTube channel. So ito na yung driver edition ni Mr. House Husband.